Abot hanggang baywang ang baha sa ilang bayan sa Bataan, kaya naman ang ilang residente kailangan ng i-rescue. Live mula sa Hermosa, Bataan, nangungun sa balita si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang pagsagip sa mga naging biktima ng baha? Yes, Jiggy, kinailangang magsagawa ng rescue operation sa mga otoridad sa mga binahanga dito sa probinsya ng Bataan, particularly sa Mariveles kung saan abot bewang ang baha gaya na lamang sa barangay town site yung magdamag na buhos ng ulan dito sa lugar. Nagtulong-tulong na yung mga tauhan ng Mariveles DRRMO at PNP Maritime Group para sagipin ang mga residente. Dinala muna yung mga inilikas sa evacuation center. Hindi naman nalalayo yung sitwasyon dito sa bayan ng Hermosa kung saan hanggang bewang o minsan umaabot pa nga ng hanggang dibdib o lampas 5 talampakan ang lalim ng tubig. Kaya ang ilang residente kailangan pa rin mas galingan ang pagbalansa sa sinasakyang bangka, hawak ang kanilang payong na tinatawid ng baha habang bumubuhos naman ang malakas na ulan. Kahit kasi gustuhin na lamang daw nilang manatili sa kanilang mga bahay, kailangan pa rin nilang mamangka para mamalengke. Aabot sa 16 na barangay ang apektado ngayon ng pagbaha dito sa bayan ng Hermosa dahil lamang sa magdamag na ulan. Aminado ang lokal na pamahalaan, Jiggy, mga kapatid, malaking hamon sa kanila yung sitwasyon lalo't mabilis talagang umapaw yung ilog sa lugar ng mga tubig na nanggagaling naman sa Pampanga at ibang bayan dito sa Bataan. Pakinggan natin ang pahayag ng Hermosa MDRRMO. Actually, yung ilog natin, regular naman na nagdi-desilt yan ng local government. Kaya nababawasan yung siltation niya. No? At saka talagang yung mga binabaha namin, mga below sea level yan eh. Catch basin kasi ang Hermosa. Kaya talagang taon-taon, nakapag-adapt na rin yung mga tao. Pinakamagandang solusyon, relocation. At Mon, kumusta yung lagay ng kalusugan ng mga kapatid natin dyan, lalo na yung lumulusong sa baha? Pati kayo, yung team mo, Mon, na ilang araw na nababad din sa tubig baha. Nako, yun na nga, Jiggy, no? Iyan ang pinakadinadaing talaga ng mga residente dito dahil halos magtatatlong linggo na raw sila na nakalubog sa baha at walang ibang choice kundi lumusong. Kaya ang pinaka-nirereklamo nila or pinakadinadaing nila technically ay yung pagkakaroon nga ng sakit sa balat gaya ng pasintabi ho sa mga kapatid natin, alipunga, no? Pagbabangka na kasi ang naging pansamantalang hanap buhay ng ilang tricycle driver dito. Kumikita nga kahit papano, kapalit naman daw nito ay yung mas lumalala nilang sakit sa balat. Kahit daw kasi ibabad sa mainit na tubig na may asin at buhusan talaga ng alcohol, hindi raw kinakaya ang halos 3 linggo ng exposure sa baha. Narito ang bahagi ng pahayag ng isa sa mga nakausap naming bangkero. Hirap po talaga kasi yung agos mabilis yung masyado. Ayun, napupuno nga po kami ng alipunga. Masakit to. Bakit? Lalo sa gabi. Makati po siya na masakit. Kung upa po yung bahay, wala po kaming alipunga. At kay Jan, Mon, ay mag-ingat din. Pero itong LGU, nagpaabot na ba ng tulong sa mga residente? Well, meron namang mga binibigay na tulong, paunang tulong ang lokal na pamahalaan para sa mga apektadong residente. Pero alam mo, kahit sila, Jiggy, mga kapatid, aminadong namomroblema sa ganitong sitwasyon na mas tumatagal yung mga residenteng apektado ng pagbaha, dulot nga ng mga walang tigil na pag-ulan, gaya na lamang ng supply ng pagkain na maaaring maubos na raw sa mga susunod na araw. Although tiniyak naman ng Hermosa LGU na tuloy-tuloy ang pamamahagi nila ng mga relief packs sa mga apektadong residente. Yun nga lang, baka hindi raw ito ganoong tumagal dahil sa magtatatlong linggo ng sitwasyon. Narito muli ang pahayag mula sa Hermosa MDRRMO. Nakapag-request na kami sa DSWD, nakapag-provide na sila ng mga relief packs. Actually, paubos na rin. Meron ba namang fund yung local government, pero mauubos yan. Jiggy, sa mga oras na ito, huminto na kahit papano yung pabugso-bugsong malakas na buhos ng ulan dito sa lugar, pero nananatiling mataas pa rin, no? At parang mas tumataas pa nga yung tubig dito sa may kalsada, sa may daungan dito sa bayan ng Hermosa. Kaya yung mga bangka na nakikita nyo, parang ginawa ng terminal itong bahaging ito malapit sa main road dahil dito na halos yung pinakamababang part niyan, pero halos nasa
ano na kami, no? Talagang halos malapit na sa main road, kaya ganun kabilis kataas kaagad itong baha sa lugar. Umaasa sila na magsusubside dito bandang mga 3 to 4 days kung magpapatuloy pa rin daw ang mga pag-ulan. Pero kung sakaling huminto na gaya kahapon, around the whole day, maaari daw bumaba naman kaagad ang tubig sa lugar. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Nakikita natin, no, halos hanggang tuhod yung tubig dyan sa area mo. Pero yan yung pinakamababaw na binabanggit mo. Pero doon sa mga malalalim na area, mga hanggang gaano kalalim pa hanggang ngayon? Tama ka dyan, Jiggy. Ito na yung pinakamababaw, no? Almost hanggang tuhod kasi dito na nga lang pinakakakayanin ng bangka at para makababa yung kanilang mga pasahero. Pero doon sa looban, mahigit 1 kilometro pa yung layo niya, no? Maabot ng hanggang dibdib. Yung ibang araw sa mga mas mababang part ng barangay, lampas tao o more than 6 feet pa yung taas ng tubig. Kaya nga talagang hindi kakayanin kung lalakarin lang ito. Kaya walang choice sa mga residente kundi sumakay ng bangka na walang katiga, kaya pagalingan na lang talaga sa pagbalanse, Jiggy. At bago ka magpaalam mo, yung mismo kayo, kasi ilang araw ka nang galing kang La Union, galing kang Dinalupian kahapon, ngayon nasa Hermosa ka na. Kumusta kayo ng team dito sa mga paglusong nyo? Paano ang sistema nyo dyan? Yes, Jiggy, actually, sa tuwing kami lumulusong sa baha, ito na rin yung paalala ng mga otoridad, no, sa mga ganito. Kagaya namin na lumulusong sa ganitong klaseng baha, kailangan talaga right after maghugas talaga ng inyong mga paa, sabunin kung hanggat papaano. At talagang kailangan din uminom ng mga gamot kontra leptospirosis para na rin proteksyon sa ganitong klaseng exposure sa baha. No? Nakakalungkot lamang kasi syempre yung mga residente rito talagang araw-araw na ganito yung kanilang kalbaryo at sitwasyon. Kaya may available naman daw ng mga gamot sa barangay o sa lokal na pamahalaan na pwedeng makuha ng mga residente. Pero again, kailangan pa rin talaga ng iba yung pag-iingat at paglilinis dahil kahit sabihin natin na ito, running water naman ito, Jiggy, no? Galing sa ilog naman itong kinatatuyuan namin. Pero still, may mga, hindi mo masabi na baka may mga mahalong basura o anuman pong mga mikrobyo sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Jiggy. Ingat pa rin, Mon. At yan po ulat ni Mon Gualvez live mula sa Hermosa, Bataan. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.